Welcome back sa aking YouTube channel para sa kung first time lang po nanonood. Click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito. Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. Divorce bill. Pabor ka ba o hindi? Yan guys, mainit na ngayon na pinag-uusapan ang divorce bill dahil nga halos pumasa na o pasado na sa Kongreso. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang ngayon ay sa Senado. Siyempre, kailangan kung may pasa ng Kamara, kailangan pasado rin sa Senado. Dahil pag hindi, wala rin kwenta yung ginawa ng Kamara o ng Kongreso. So ngayon guys, marami sa mga ano ngayon, mga comments na iba-iba talaga. Hindi mo ma-perfect na lahat gusto ng divorce. Hindi mo na may perfect na ayaw ng divorce. Yan ang mainit na pinag-uusapan. So ngayon, babasa tayo guys sa mga senador dahil papunta na sa Senado to eh. So alam natin ng mga hindi pabor sa divorce sina Joel Villanueva, Cynthia Villar, Jinggoy Estrada, sino pa ba? Si Subiri, alam ko hindi rin. So may mga senador na tutol dito. So ngayon, babasa tayo ng tatlong statement na galing sa mga senador at suriin natin, guys. Mahalaga to guys dahil usapin ng pag-aasawa to at paghihiwalay kung saan ay importante lalo na sa ating bansa guys, 'di ba? Alam naman natin na very close tayo sa ating pamilya. So makita mo naman 'yan sa sitwasyon ng bawat bahay, 'di ba? Nandiyan yung nanay at tatay, kasama yung mga anak, may mga pamilya na, kasama yung mga apo, 'di ba? So ganun tayo ka-close pagdating sa pamilya. Talagang gusto natin kung pwede magsama-sama na tayo. Huwag na maghiwa-hiwalay sa isang bubong, 'di ba? Ganyan po, maganda yung kultura na yung pagmamahal talaga, 'di ba? Sa pamilya. At talagang tayo yung Kristiyanong Katoliko. O dito sa mundo guys, dalawa na lang ang walang divorce bill, yung Vatican, natural, hindi mo yan magigibayan, 'di ba? At tayo na lang. Halos ang buong mundo may divorce bill na. So, basahin lang muna natin guys yung ang statement nitong half brother na si Jinggoy Estrada at itong si JBR ito. Sabi ni Jinggoy guys, I have been and still I am not in favor of legalizing divorce in our country. Imbes na divorce, bakit hindi na lang natin pag-aralan kung paano mas katanggap-tanggap ang mapapagaan ang proseso ng pagkuha ng annulment. So may punto siya, 'di ba? Kasi nga naman ang umiiral ngayon sa ating batas ay yung annulment. Pero kasi naging problema dito, napakalaki ng babayaran. Halos gagastos ka daw dito mga 200,000 and above. So sino namang ordinary tao ang meron yan, di ba? Kung meron ka yan, pang ininegosyo mo na lang. Huwag na kayo mag-usap ng mag-asawa. So medyo mabigat talaga to. Walang alam naman natin guys na karamihan dito sa Pilipinas ay mahirap. Kung konti lang ang mayaman at middle class, medyo konti lang din naman, hindi ganun kadami. So bakit hindi na nga lang naman pag-anin, di ba? May annulment naman. Gawing affordable na lang para hindi na kailangan yung divorce na yun, nandyan na yan, di ba? Na nasa pagsasama lang naman yan. Pero kinontra siya nitong kanyang kapatid, nitong si JB Harris. Itong sabi dito, I believe that everyone deserves another chance to be happy in life. No one deserves to be miserable in life. I am learning at this time to be in favor of legalizing divorce. So, baliktad sila, no? Nagkontrahan ng mga kapatid, di ba? So, ito naman kaya, no? Gusto nang magkaroon ng kung hindi ka masaya sa pamilya mo ngayon, mayroon kang
meron kang tawag dito, meron kang chance na sumaya sa ibang makakapiling mo, mapapangasawa mo. Tama rin naman yun, di ba? Kaya kung titingnan natin guys yung punto, parang may punto, parang may tama. Di ba? Depende na lang siguro kung anong tatanggapin mo at saan kayo favor. At itong si Cynthia Villar, ito, isa rin tong matinding controversial guys. Yung mga pro-divorce dito, medyo nagagalit dito. Nagsabi ni Cynthia Villar, pero ako po, alam ng lahat na I have a very happy family life. So I'm not in favor of divorce. So yun guys, di ba? Malinaw yun sa kanya. Dahil masedo ang pamilya niya, hindi siya pabor sa divorce. Tama naman, di ba? Masaya naman ang pamilya niya. Eh bakit mo ipapasa na sa'yo effective naman pala yung happy family, di ba? So talagang ano po, medyo masalimuot to, di ba? Pero kung ating babalikan, di ba? Sa Bible kasi, talagang yung pamilya binuo ng ating Diyos, di ba? Si Eva at Adan, tsaka yung kanyang at kanilang mga naging anak na naging tayo din yun, di ba? Sa panahon na to. At nung bumaba sa ang ating Panginoong Yesus dito sa lupa, anong unang ginawa niya? Nagbuo rin siya ng pamilya, di ba? Hindi man siya hindi man si Mama Mary, di ba? Si Joseph, hindi man totoong tatay, pero nagbuo siya ng pamilya. Ibig sabihin, nagsisimbolo siya na mahalagang pamilya, importante, di ba? Kasi kaya nga 'di ba siya yung ang asawa ng Panginoon, siya yung simbahan, di ba? Simbahan Katoliko, at ang mother natin, ang inang simbahan natin, itong si Mama Mary. At yun na nga guys, di ba? Siya yung ulo ng simbahan ng ating Panginoon. So medyo masalimuot siguro nung panahon ni Moises, 'di ba? Pinagbawal din 'yan. Pero subalit sa katigasan ng ulo, 'di ba? Pinagbigyan niya, nagkaroon ng kasulatan. Ito nga siguro parang divorce sa panahon natin. Na pinayagan niya na yung mag-asawa na maghiwalay. So, medyo talagang ano to guys, medyo masalamuot na pag-uusapan dahil nga iba-iba ang pagiging pamilya natin. So, ako personal ko lang to, opinion. Dati kasi guys, talaga ako kasi sagradong Katoliko, pero naniniwala ako na hindi na kailangan yung divorce. Noon, talagang sagrado ako na naniniwala ako na hindi na kailangan ng divorce. Kasi nasa pagsasama lang yun, di ba? Nasa pagsasama lang yan kung 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 anong posible mangyari sa relasyon yung mag-asawa. Kung tatagal man yan o maghiwalay kayo. Nasa inyo na. Kasi number one na importante sa pamilya, yung may kapayapaan o may peace sa family. Di ba? Kung gusto mo maging payapa ang mundo, ay kailangan maging payapa mo na ang iyong tahanan. Di ba? Kaya nga minsan, dyan nagkakamali yung iba. Trabaho ng trabaho, iniiwan yung pamilya, pinababayaan ng pamilya, kinakarir-karir, pero napapabayaan ng pamilya. So, minsan nawawalang saysay. Di ba? Yung pagpapagod mo, tapos di mo alam, wasak na pala yung pamilya mo. Isa yan sa dahilan, minsan yung mga OFW, hindi mo na masisisi mga kababayan nating OFW, na kung saan ano yan, ibig sabihin kailangan dahil walang trabaho dito, aalis sila, pupunta sila ngayon ng ibang bansa para nga maghanap buhay. So ibang dahilan naman yun. So para sa akin, kung kaya mo talagang mapanatiling payapa, maayos ang pamilya, give and take lang. Pero yun na nga, kagaya sabi nga ni Villar, masaya daw ang pamilya niya, hindi niya kailangan. Kaso guys, hindi rin natin may kakaila, di ba? Na meron talaga miserable mag-asawa. Merong magulong mag-asawa, hindi magkasundo. Para sa akin, siguro ganito, para sa akin, mas maganda na siguro maghiwalay na kung nagkakasakitan na. Hindi na maayos, magulo na, nagiging toxic na yung pamilya, kinounseling na, balik pa rin sa ganun, at kung ano-ano pang ginawa. Pero dapat ibigay mo na yung best para maayos. Kung wala talaga, bago pa humantong sa magkapatayan na maghiwalay na lang siguro. Medyo pabor ako sa divorce sa ganung paraan. Pero sabi nga ni Jigoy, pag-aani na lang yung annulment. Siguro mas maganda kasi yung iba baka naman
abusuhin, di ba? Dahil may divorce, sige, mag-aasawa ko, may divorce naman eh. Eh, pag ayaw ko sa asawa ko, iwanan ko na lang, yung divorce ko na lang. Hanap na lang ako ng iba. So, yun guys, para sa akin, mukhang hindi na kailangan ayusin na nga lang talaga yung annulment. Di ba? At pinaka the best, ayusin na lang ang pamilya. Ako, simple lang din naman akong mamamayan, ordinary tao lang tayo. Masaya naman ang pamilya ko kasi gusto ko yun ang maging mangyari. Nasa bahay pa lang, peaceful na, payapa na, maayos na, walang gulo. Kaya kapag lumabas ka, payapa ka rin kasi sa pamilya mo, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba? Ang unang paaralan ay yung tahanan. So dapat ganun din ang gawin ng tao, 'di ba? Sa labas. Matutubo ng maging maayos ang pamilya para sa labas, maayos ka rin. So yun guys, sa annulment na lang tayo. Kahit naman may divorce, 'di ba? Kung maayos naman ang pamilya mo, hindi mo naman yan kailangan eh. So, sa side ng pro-divorce, kung kailangan, pwede. So, bahala na yung mga mababatas. Medyo mo dyan. Kaya guys, ano masasabi nyo? Pabor ba talaga kayo sa divorce o hindi? So, hanggang dito lamang guys. Baka susunod yung vlog. Thank you very much po.